Noong Pebrero 27, 2025, isang insidente ang yumanig sa lalawigan ng Isabela, hindi lamang dahil sa pinsalang dulot nito sa mga tao at infrastruktura, kundi dahil sa mga tanong na bumabalot sa kung sino nga ba ang tunay na may pananagutan. Eksaktong 26 na araw matapos itong buksan sa publiko, bumagsak ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge habang tinatahak ito ng isang dump truck na may kargang malalaking bato. Ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways, ang tinatayang bigat ng truck ay nasa 102 tonelada, higit pa sa doble ng kapasidad ng tulay na 45 tonelada lamang. Sa resulta ng aksidente, 6 na katao ang nasugatan, at ang tulay na nagkakahalaga ng 1,225 milyong piso ay halos tuluyang nasira. Mabilis ang naging reaksyon ng DPWH. Isasampa na umano ang kasong sibil at kriminal laban sa truck driver na itinuturong dahilan ng biglaang pagbagsak ng tulay. Ngunit sa masusing pagsusuri, lumilitaw na ang insidenteng ito ay hindi lamang basta resulta ng labis na bigat ng isang sasakyan. Ayon sa mga paunang investigasyon ng DPWH Region 2, ang gross vehicle weight ng naturang dump truck ay lampas sa pinapayagan para sa ganitong uri ng tulay. Ngunit nananatiling tanong kung paano ito nakalusot sa mga checkpoint, at bakit wala mang babala o restriksyon sa mismong tulay na mahigpit na nagpapatupad ng load limits. Wala ring malinaw na indikasyon kung may weighing station sa lugar o kung may opisyal na sumuri sa bigat ng truck bago ito pinayagang dumaan sa tulay. Kung totoo ngang napakabigat ng truck, bakit ito pinayagang makatawid? Ang Kabagan Santa Maria Bridge ay sinimulan noong 2014 na matapos lamang ngayong Pebrero 2025. Sa halos 10 taon ng konstruksyon, inaasahan sanang magiging matatag at pangmatagalan ng konstruksyon. Ngunit ayon sa ilang eksperto sa industry, maaaring kulang sa disenyo ng tulay para sa ganitong klaseng mabibigat na sasakyan. Sa mismong pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA, inilahad niya ang panghihinayang sa naturang proyekto. Anya, hindi na dapat tinitiis ng bayan ang mga proyektong matagal matapos, sobra ang halaga, at mabilis masira. Sa kanyang mga salita, ito ay isang ehemplo ng proyekto na inabot ng isang dekada, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ngunit bumigay sa loob ng ilang linggo. Ayon pa sa mga ulat, mula sa orihinal na pondo na 1,800 milyong piso, binawasan ito at naging 1,225 milyong piso. Lumitaw rin ang alegasyon ng cost-cutting, at may posibleng pagkukulang sa paggamit ng tamang materyales, pati na rin sa pag-follow up ng regular inspection bago ito binuksan sa publiko. Sa kabila ng lahat ng mga teknikal na salik, tila ang sentro ng pananagutan ngayon ay ibinabaling sa truck driver. Ayon sa DPWH, siya raw ang nag-trigger ng pagbagsak ng tulay. Ngunit sa mga katanungang gaya ng nasaan ang enforcement? Bakit walang weigh-in system? Saan ang mga engineer sa araw na yon? Tila may mas malalim pang dapat siya sa atin kaysa basta't isisi ang lahat sa isang tao. Sa panig ng publiko, lalo na sa social media, may mga nagsasabing tila ginagawang scapegoat ang driver upang matakpan ang mas malalaking issue sa likod ng proyekto, mula sa kalidad ng konstruksyon, oversight ng DPWH, hanggang sa integridad ng buong bidding at monitoring system. Aminado ang DPWH na hindi lang ang driver ang posibleng may pananagutan. Ayon kay Secretary Manuel Bonoan, kasama rin sa rekomendasyong kasuhan ang kontratista, designer, at ilang ahensyang responsable sa pagtatayo at pagsubaybay ng tulay. Gayunpaman, sa media coverage at opisyal na pahayag, ang pangalan ng driver ang unang lumulutang sa kasong isasampa. Ang tanong ng marami ngayon, makakamit ba ang tunay na hustisya kung isang tao lang ang pananagutin sa isang proyektong pinondohan ng taong bayan? Ang pagbagsak ng tulay sa Isabela ay hindi lamang pagkasira ng isang infrastruktura, ito ay pagsubok sa buong sistema ng gobyerno, mula sa procurement, construction, monitoring, hanggang sa pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng publiko. Kung tunay ang hangarin na panagutin ang may sala, hindi sapat na habulin lamang ang driver. Dapat din siya sa atin ang mga ahensyang nagpabaya, ang mga kontraktor na nagtipid, at ang mga opisyal na hindi nagpatupad ng maayos na regulasyon. Sa huli, ang tulay na gumuho ay larawan ng mas malalim na bitak sa ating sistema. At habang ang mga kaso ay inihahanda na, ang tanong ay hindi lamang sino ang may kasalanan.
kundi hanggang saan ang pananagutan.